crazy. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Let me backtrack ha. Nung natanggal po last year si Senator Cheese Escudero, lumabas yung anyone but cheese. Anyone but cheese. O, pumayag na si kanina, Senator Loren. Nung February po, iupo po namin si Senator Loren. Doon nagsimula yung mga pressure at doon po nag-impulsa na narinig namin na kasama sa deal yung mga kaso. O, sinabi anyone but Loren. O, pag upo ko naman, anyone but Cayetano. To be fair, hindi ko narinig sa Malacanang yan. Narinig ko sa mga kasama natin sa 11. And so far, since May 11 to now, what have we done but try to talk about the bigger picture? To talk about crisis, to talk about values, to talk about God in government, to talk about unity. Bakit kayo takot na yung majority na to ay gawin namin ang aming trabaho? Wala naman kami tinatarget eh. Hindi katulad nung inyong dating majority na talagang tinarget ang Senado para pababain yung rating. Again po wala dapat pagtakpan. Wala dapat po from the President, the Vice President, Senators, managot ang dapat managot. Kaya mag-repent na yung mga dapat mag-repent. Ayan na mga kababayan, yung malitagang mag-repent na kayo. Mag-repent na ang dapat mag-repent ayon dito kay Senador Alan Cayetano, mga kababayan. Matindi po ito ngayon ang pangyayaring ito sapagkat ginulat po ang sambayan ng Pilipino nito pong si Senador Alan Cayetano, ang matagal ng kahilingan, mga kababayan. Finally, eto na ngayon, mabubuksan na muli ang Blue Ribbon Committee hearing sa June 4 or Thursday, mga kababayan. Aba, palakpakan muna natin lahat. Palakpakan natin lahat, mga kababayan, dahil ayan nga sa napakinggan natin kasi Senator Alan, magiging fair po ito at wala pong tatakban. Managot ang dapat managot. Mag-repent or magsisi na ang dapat magsisi. Yung malitagang kaya, Senator Alan, tatakas na ba? Bit-bit ang malita? Well, alam nyo, may napansin pa ako dito. Very, very talented talaga. Napaka-smart talaga ni Senator Alan, mga Cayetano, mga kababayan. Bakit? Aba, siguro baka hindi nyo napansin, ano? Mayroon po akong ipapapansin sa inyo dito. Mga kababayan, hindi lang po ito basta Blue Ribbon Committee. Pansinin po ninyo, subcommittee. At dahil sa words na yan na subcommittee, mga kababayan, mayroon po tayong pag-uusapan dyan mamaya, mga kababayan. Bago natin panoorin ang buong detalye ng ito, ibabalita ko muna sa inyo, update ko sa inyo, si Senator Jinggoy nagtungo ng Sandigan Bayan para harapin po niya ang kaso sa kanya dahil hinasyon na po siya ng warrant of arrest. At ang good news, mga kababayan, nakapagpiyansa na po si Senator Jinggoy Estrada. Kaya labas na po siya kagad. Ang galing, mga kababayan. So eto na. Eto na, mga kababayan. Eto na. Eto na. Bago natin tunguhin, nakita nyo kanina 686 lang yan, di ba? 688 na ngayon. So kanina 500 lang yata ito ng una nating video. Ngayon, mga kababayan, naka-live po tayo pag kayo po ay nagsusubscribe. Ibig sabihin, pag bago ka lang ngayon ka pa lang nakabisita sa aking channel, or matagal ka na pero hindi mo pala alam na pwede ka mag-subscribe na walang bayad Pag pinindot mo yung subscribe, like at saka i-share mo sa Facebook mo or Messenger, wala pong bayad yan, kabayan. Ano pong tulong yan? Makakatulong ka po para may palaganap lahat ang mga video natin. Dahil dyan, pag marami pong manood, kikita po ako. O yun yung tulong mo sa akin, mga kababayan. Dahil ako naman, ay hindi naman po tayo sumusuldo, sumasahod, kahit kaninong mga politiko. Gets nyo? So proud po tayo kasi organic po kami, organic din kayo mga viewers. Alright? Eto na po, mga kababayan. Maraming salamat. Tatanawin ko po ng malaking utang na loob ang magsusubscribe. Pag nag-subscribe kayo, makikita nyo dyan, mga kababayan. Madadagdagan yan. Basta i-bill all nyo po, I-bill all nyo. Live po itong subscribers count. Alright, mga kababayan, puntahan na po natin ang detalye nitong ating pag-uusapan. Ito po si Senator Alan Cayetano. Matagal-tagal na rin. Kanina lang sa aking video kanina, di ba? Sabi ko, sa Monday na. Aba, hindi po tayo binigo. Bagamat hindi po Monday, next week na po ito, mga kababayan. At si BBM, nataranta na po, mga kababayan. Grabe, nasindak na po siya sa aksyon ng Senado. Gusto nyo makita, mga kababayan? Oops!
Hmm. Oops, ano yan? Hindi yan, hindi yan, hindi yan. Biruin mo, nangingialam siya sa Senado, mga kababayan, no? Amend Senate rules. Ano ka ba? Hindi, wala ka namang pakialam sa Senado, di ba? Independent ang Senado. Bakit ka nakikialam? Well, mga kababayan, bakit nga ba hindi siya makikialam? Pero bago natin pakialaman, Mr. Marcos, ito po muna si Jinggoy. Panoorin po na natin. Ayon po ito sa News 5, mga kababayan. Unahin muna natin ito saglit bago natin puntahan yung highlights natin. Nakikita niyo po itong CIDJ, tapos mayroon po silang dala-dalang kulay orange na bag. Ayan o, may kulay orange. Damit yata yan, mga kababayan. Ano ho? Damit na yata yan ni Senator Jinggoy at saka yung pang mugshot yata yan. Ito po nakasulat. Nakapagpiyansa na kita ang mga miyembro ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group PNP, CIDJ na may dalang kulay orange na uniform, camera at thumb printing device sa Sandigan Bayan ngayong Biyernes, May 29. Kasabay ito ng pagpunta ni Senador Jinggoy Estrada sa anti-graft court. Nakapagpiyansa na ang senador para sa anti-graft case matapos siyang isyuhan ng arrest warrant ng 2nd Division. Ayan, mga kababayan. Nakapagpiyansa na kagad sa Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, dito po sa kanyang isinampa sa kanyang graft case. Ngayon, mga kababayan, ito naman si Marcos, ang update sa kanya dyan po sa Japan. Nako, ito, pauwi na daw, pero mukhang tarantang-taranta, mga kababayan. Pero bago siya matarantang-mataranta, ito pa po, no? Ito, bagong video rin to yata, oh. Oh, ito. Para hindi pa natin ito napapanood kanina. Ayan. Walang sound, oh, tanggalan na lang natin. Ayan, mga kababayan. Ito. Tingnan nyo, oh. Yung post ng Batas PH, sabi niya, I disagree with that. Just in, President Bongbong Marcos opposed the proposal to amend Senate rules to allow senators to attend sessions through teleconferencing. Ano bang pakialam mo? Presidente ka lang hindi ka naman senador. Di ba? Nakikialam to, mga kababayan, to si BBM na to. Nasa tino ka pa bang pag-iisip? Alam mo, kung mag-set sila ng rules dyan, ikaw nga eh. Yung rules mo, ipakulong lahat ng mga kakalaban mo eh. Di ba, mga kababayan? Kapal ng mukha nito. O ito, tuloy natin. Pauwi na po sa Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang state visit sa Japan. Pero bago pa man makabalik ng bansa, sinagot niya ang mga isyong kinakaharap ngayon sa Senado. May payo rin si PBBM sa ating si Senator Amy Marcos na nagsabing pinupuntirya ang mayorya. At live mula sa Tokyo, Japan, may Express report si Maricel Halili. Maricel, naku, nagkomento na rin pala ang Pangulo tungkol dyan sa gulo sa Senado. Anong sinabi niya? Para mo naman napaka-big news, nagkomento tungkol sa gulo sa Senado. Para naman napaka-ano, tingnan niyo, parang tanga lang, mga kababayan, ang komento ni Marcos dito. Isa-isang sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga local issues na yon. At kabilang na nga dyan yung mga drama sa Senado. Sabi nga ng Pangulo, siya mismo nasindak habang pinapanood ito. Nagkakatinginan na nga lang daw sila. Nasin pa talagang ginamit na words, mga kababayan, ano? Nasindak, ibig sabihin, mahintatakutin ka pala. Napapasindak ka lang pala. Di ba? Ni Executive Secretary Ralph Recto dahil sa mga eksena ngayon sa Senado. Hindi raw nila maintindihan kung bakit humantong sa personalan at napakababaw na diskurso ang mga senador ngayon. Narito yung bahagi ng ating panayam kay Pangulong Marcos kanina. Very. I watched with horror that the Senate has become this. Paano nangyari? Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya ng panahon sa Senado. Hindi ko rin talaga maintindihan sa iyo, Mr. BBM, na sabihin mong fake pala ang putukan. Di ba? Alam niyo kung bakit mayroon akong ganito, mga kababayan, hawak? Kasi alam niyo na po ang mangyayari. Kailangan po ngayon ng mga malita boys at ng ibang mga politiko, mga buhaya,
Dahil meron po magtataasan ngayon ng presyon, kaya blood pressure, kaya kailangan po nito, no? Kailangan po ito pampababa ng blood pressure. Kaya humanda kayo mga kababayan. Sabi niya, mayroon pa daw siyang sinasabing, walang nangyayari sa amin, tapos may putukan. Fake pala ang putukan. Ano fake doon? Nasa tama pa ba talagang iisip itong si Bangag mga kababayan? Ano ang fake doon sa putukan? Totoong putukan yun eh. Ewan ko mga kababayan, presidente pa talaga ito? Fake daw yung putukan. Walang fake na putukan doon. Totoong may putukan. Oh, kahit sa NBI or kahit sa Senado man yung galing ng mga nagpaputok, hindi po peke yun. Ewan ko mga kababayan, paano na nasasabi nito? Uy, ayun pala yung subscribers natin tumaas na, 690 na. So, ibig sabihin, may nag-subscribe. Thank you sa iyo, sir, ha? Kung sino ka man na nag-subscribe, sir, ma'am, brother, kapatid. Thank you. So, kayo ba mga kababayan? Nag-ano ba kayo? Nasindak ba kayo dun sa Senado? Nakakasindak ba? Hindi naman eh. Normal lang yun. Dapat lang din na idepensa ng Senado ang kanilang property, ang kanilang seguridad. Dahil may nagtitrespassing eh. Biruin mo kung di ka trespassing, bakit mo ibabarina yung likod? Di ba? Bakit mo ibabarina ang likod, di ba? Uminom ako ng mga kababayan kasi baka mauna akong ma-high blood. Hindi, joke lang yun. Awa ng Diyos, hindi po tayo high blood mga kababayan. Okay, so ito na po. Ito na talagang gusto nyong inintay ninyo eh. Ito talaga eh, no? Ito talagang kay Senator Alan eh. Wait lang, masyado kayong ano eh. Kay Senator Alan talagang gusto ninyong makita eh. Alam ko. Ayan John 4 na muli ang Blue Ribbon Committee, committee hearing sa flood scam. Handa na ba kayo? Zalde at Marens 18. Kami handang-handa na. Ay, sigurado po. Mayroon po mga kababayan, kanina, itong si Lito Banayo, na-interview po ito ng third floor studio ng mga kaibigan natin si Miss Pam at saka si Marlon, di ba? Ng third floor. Sinabi doon na may apostil na, mukhang handang-handa na si Zaldico mga kababayan. Kaya Zaldico, hi, welcome back at sa Senado ka na magtuloy dahil safe na safe ka ngayon. Sigurado na ito. Or kaya, kung may apostil na si Zaldico mga kababayan, pwede na siya kahit nandun sa ibang bansa, mag-zoom na lang siya. Alam nyo, siguro naalala ko lang, di ba tinututulan nila itong Zoom conference, di ba? Itong Zoom meeting or makikipag-Zoom na lang yung mga senador. Ito pala siguro isa mga kababayan kasi nga o-objectan nila yan. Hindi po pwede si Zaldico. Kahit nakapag-apostil na yan, hindi yan po pwede. Ganun ang gusto nilang mangyari dyan mga kababayan. Kaya hindi nila pinapayagan yan. Talagang dito talaga sa flood control sila nakatutok. Kasi nga po ito na. Ang problema, napakahusay, napakatalino ni Senator Alan. Bigyan muna natin kayo ng mga kababayan bago natin panoorin na. Ito nga breaking news, Senator Marcolita tinalagaan ni SP Cayetano na mamuno sa Blue Ribbon Subcommittee na nakatutok sa flood control scandal. Ito mga kababayan, dito ako talaga na-curious sa subcommittee. Kasi narinig natin, Blue Ribbon Committee ni Lacson at saka si Lacson at saka itong si Marcolita, di ba, na Blue Ribbon Committee lang. Hindi natin narinig ang subcommittee. Mamaya ko yan ipapapansin sa inyo ang subcommittee mga kababayan kung ano yung importance nito, ano ang kahalagahan nitong bakit kailangan pa ito na subcommittee. Okay? So, panoorin na natin itong si Senator Alan, ang kanyang video kanina. Live po ito. Biyernes ngayon. So sa Lunes, magkakaroon ulit sila ng sesyon. At mula noong mapalitan ni Senator SP Cayetano, ito pong majority dati ni Tutasin, ay hindi pa po tumitigil, hindi pa po nakaka-move on, parang iniwan ng jowa na sumama na sa iba ang kanilang jowa, pero ito pong mga senador hindi maka-move on hanggang ngayon, ilang linggo na, hindi pa rin sila nakaka-move on kahit pinakita na sa kanila na may asawa na, ikinasal na,
Bababla yung kanilang jowa, hindi pa rin sila makabove on. Ganito yung mga minority ngayon. Kaya nanggugulo talaga sila mga kababayan. Sila yung nagpababa ng moral ng Senado. Ito, panoorin natin si Senator Alan Cayetano. Ang good news, umpisa na ang Blue Ribbon na matagal nang pinakahihintay. Like nyo muna mga kababayan, like nyo muna lahat. Lahat mo ngayon nanonood dito, pakilike nyo muna. May napansin pa akong may nag-comment, mabasahin natin mamaya. Sabi na sa isang nag-comment, mas marami ka pang daldal. Okay, kung naiinis ka sa mga daldal ko, di ikaw din magdaldal, mag-vlog ka sa sarili mo. Di ba? Ikaw na mag-vlog, ikaw na magdaldal. Di ba mga kababayan? Again, para sa mga bago ha, alam ko naman mga baguhan lang yan, pero kailangan pa rin natin bigyan sila ng importance. Hindi dahil para mainis tayo or inisin natin sila, hindi. Papaalala ko lang po sa inyo, ito po ay video, reaction video. Hindi po ito yung mismong videong may-ari. Rinireaksyonan ko po yung video, yung news, or report, kung ano man dyan. Okay? Pag hindi ko po reaksyonan at hindi po ako magdaldal, copyright automatic. Yung bang gusto ninyo? Siguro kung kalaban basher kayo, malamang gusto ninyo yan. Pero kung supporter kayo, makikinig kayo. Okay? Sige, tuloy na tayo mga kababayan. Pasok, Senator Alan. I thank God for this opportunity. Mga Facebook family, mga kaibigan natin sa media, lahat ng kababayan natin, hindi lang yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, pati ang ating mga kababayan around the world, and of course our prayers dun po sa mga kapatid natin, mga OFWs natin na nasa Middle East. Sa pagbati namin sa iyo ngayong hapon, ay napakabigat ng mga issues ang ating pag-uusapan dahil sa puso ng ating demokrasya. We have to ask ourselves, how important is democracy to ourselves? How important? Personal. So like me, Alan, how important is democracy to you? Tayo as a nation, how important is democracy to us? So let me start with the biblical principle na nagsasabing, when the righteous rule, the people rejoice. When the wicked rule, people groan. So iba-iba pong word ang ginagamit yan, depende sa version. Yan po ay Proverbs 29:2. Pero obvious naman po siya, di ba? Whether yan ay negosyo, yan ay PTA, yan ay JODA, TODA, yan po ay Congress, yan po Republic of the Philippines, yan po ay EU, yan po ay UN. When the righteous rule, people rejoice. Because pag tama ang pinaglalaban o tinanim, maganda pong aanihin. Pero when the wicked rule, of course, malungkot ang mga tao kasi may consequence at may consequences ang paggagawa ng masama. Correct. So why am I saying this is about our democracy? Well, good governance kasi is about doing the right thing. And because men and women have their weaknesses, na-develop po yung presidential form of government at yung tinatawag na check and balance. Ibig sabihin, interdependent ang executive, ang judiciary, ang legislature, in our case, dalawang houses po to, House of Representatives and the Senate. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. At pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang ng iuutos to, wala nang check and balances. So, paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Kaya, whether you talk about the 11, yung 11, or you talk about supporters nila, or you talk about some elements in the national government, like the NBI for example, sila po ang nanggugulo
because hindi sila komportable na independent ang Senado. Correct. Tama ka So when dyan. we talk about check and balances, may consequences po to. So for example po, bilang check sa executive, meron pong impeachment process. So hindi pa ho kami nakakaupo or bagong upo pa lang. Sinabi na po sa amin, you want to do it again? Kung may nangsabi. Tuloy mo na Clay. Okay. So, sorry guys, I'm just asking kung okay naman yung sound. Lapit mo na. Okay. Mahina kanina eh. Because we're just using a cell phone and taking this opportunity to speak to all of you directly. No? So, nandun ako sa impeachment, di ba? Ang dami po. May mga bishops, may mga business groups, may mga schools. Naglabas po lahat ng mga statement na kailangan independent, kailangan impartial yung impeachment. Sabi, etong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso. Ang problema po kasi sa ibang statement, nasa utak nila ay ang impartial convict na. O, ganun din sa kabila. Yung sinasabing impartial ay acquit na. Wala pa nga home trial eh. So, hintayin natin ang trial at bantayan natin araw-araw. Pero nasaan po ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita nilang tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Maganda po ang takbo tungo doon sa impeachment. Maganda ang schedule. Wala hong nag-statement na mali pala yung una nilang statement. Okay lang po yun. That's your right. Ang sinasabi ko lang po kung anong itatanim nyo, lalo po yung mga namumuno ng mga eskwelahan, binabantayan kayo, gagayahin kayo ng mga bata. So dapat, pag tayo gumawa ng statement with integrity, with truth. Ganon din po, yung events na nangyari po noong Tuesday. Let me clarify hindi pa namin pinagbobotohan yung amendment sa rule na papayag po sa teleconferencing or online na pagboboto. Wala pa ho kami doon. Ang pinagbobotohan pa lang ho, whether or not pag-uusapan ito. So, again, to the heart of democracy, is there anything wrong with talking about changing the rules? We're not proposing murder. We're not proposing abortion na mga per se mali na dapat hindi pag-usapan kasi ayon sa konstitusyon natin mali. Ang pinag-uusapan po natin kung sa mga panahon na ngayon, given the threat sa Senate, given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority. Yung mga threats na tanggap namin. I'll go to that later. And in the next few days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. What's my point po? Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Tiveros, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Lacson, at lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa sessionola, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after. They kept on saying, bakit walang debate? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Wala pa nga ho tayo dun. Kung nakinig lang sila, kung sila po ay tinigil nila yung drama, even after the session, and instead tried to listen to each other, the motion was to take up the amendment. Ibig sabihin, is was sponsor pa to, and then ang bawat isa ay pwede magtanong, pwede pa nga mag-amend kung tingin nilang mali. So I won't dwell on that, but just to say that the starting point has to be the truth. Tingnan nyo mga kababayan masyado na kaagad silang takot na takot, di ba? Nagpapanungala pa nga lang hindi debatihan pa nga lang hindi pa nga ito yung rules or batas
Hindi pa nga nagbubutuhan eh. Pagdidibatihan pa lang kung pupwede ba. Eh, takot na sila eh. O, di ba, mga kababayan? And ang problema, if you're on their side, dun sa 11, na 11 po kayo, kasi po sinasabi nila, wala silang chance na magtanong, magpaliwanag. Wala pa nga ho dun eh. Meron chance. So sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Tyranny Lacson. Tyranny Pangilinan. Tyranny Ontiveros. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Correct. Senator Lacson, I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin pinag-usapan yung amendment. Eh alam niyo po, parang paso yan eh. Pag nilagay mo yung seed sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, bantayan niyo po yung Senado, may tinatawag kaming change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order, tumayo yung chairman ng Committee on Justice the next day, sabi, mali ang referral doon. Kunin mo muna at ilipat dito. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa po pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Correct. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya kita niyo po na nakita niyo po yung pala plano all this time. Arrestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Yan ang hindi maganda, mga kababayan, dito nga po sa pangyayaring ito. Pagka nandoon ka sa majority, na which is hawak ni Marcos Jr., yung kay Tutasin, hindi ka tutuluyang kasuhan. Pero pagka lumipat ka, pag nasa majority ka mananatili, nako po, tutuluyan ka at katakot-takot na kaso. Yan nga po yung nangyayari, mga kababayan. Tuloy natin. Eh wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbangayan araw-araw. Inayos namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inayos namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung kung hindi ang numbers kasi natin, parati tayo nako-confine sa 13-11, sa 12-11, diba, sa 6-7. Kung ano-ano ng numbers eh. Ang importanteng numbers, inflation. Ang importanteng numbers, GNP, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan. Yung pagtaas ng kaso ng AIDS. Pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangang pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalanse po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about quality of life, we have to talk about education, health, jobs. Kung sapat yung kita sa taas ng mga presyo at kung may trabaho pa rin ang tao. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third, is the corruption issues katulad ng flood control. Correct. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue
the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. Ayan na mga kababayan, sa Monday ay magnunotice na si Senator Marcolita para dito sa mga ipapatawag. Para sa Thursday, ayan na. Uy, handa-handa ka na ba, Saldi ko? At handa na rin ba ito mga Marines? Mga kababayan, kaya pala ito mga Marines, hindi na po pumunta ng Surigao. Oh, ito, yung kanina ito mga kababayan, handa na itong ating mga matatapang na mga Marines. Salamat sa inyo at kahit pa tinatakot, kahit pa pinahirapan na kayo, kinakasuhan, kung ano-ano, patuloy kayo manindigan, mga bayaning Marines. Kayo talagang karapat-dapat. Sana sa bagay, alam na ng Senator Marcolita ang gagawin niya. Malamang ipapasumpinan niya na rin sa Monday ito pong si Sergeant Gutesa para lumutang na po si Sergeant Gutesa. Kawawa naman yun mga kababayan. Now, binanggit dito ni Senator Alan ang subcommittee. Ito mga kababayan, ito kasi kanina bago natin tuloy yung subcommittee na ito, napaisip ako, bakit kailangan ng subcommittee? Bakit kailangan pang ganito? Nagtanong ako mga kababayan sa ChatGPT kung ano ba ang relevant nito kasi nga na-curious ako eh. Pwede naman Blue Ribbon, di ba? Matatanda natin mga kababayan, di ba ang Blue Ribbon na binubuo ay mayroon yan sa minority at majority, di ba? Tapos nung mga panahon na yon, mayroon nang una pang majority si Senator Marcolita, mayroon na siyang tinatawag na report, minority report. Mayroon na siya noon mga kababayan. So hindi naman po 'yun tingin ko hindi 'yun ang naunor kasi ang gusto nilang ilabas yung partial report or partial committee report ni Lacson. Pero nagkaproblema si Lacson mga kababayan kasi nga po hindi po 'yan pinirmahan kahit mismo ng kasama nilang member sa majority. Dahil sabi nila mukhang kulang ito. May iba pang hindi nakalagay sa listahan na dapat ipatawag katulad ni Romualdez, 'di ba? Ang Zaldico, kung sino-sino mga kababayan na mga nabanggit pero hindi po kasama doon kaya hindi pumirma itong mga majority. Kasama naman ito si Senator Marcolita na sa minority din. Hindi rin pumirma kasi nga naniniwala si Senator Marcolita na kulang ang ginawang investigasyon ni Lacson. Kayo ba mga kababayan? Sapat na ba yung ginawa ni Lacson noon na report? Committee report niya noon sa Blue Ribbon? Sino na ba mga witness niya doon? Nakatakip na babae, di ba yung dalawa? Nagturo, hindi nagpakilala ng pangalan. Parang si Risa lang din eh. Di ba ganun ang gawain ni Risa mga kababayan? Nagtuturo ng mga pangalan o naglalabas ng mga witness na takip ang mga mukha pagkatapos hindi nagpapakilala. Pero nanunumpa na magsasabi ng totoo. Hindi nga siya totoo, di ba? Kasi nakatakip eh. Di ba? Paano makakapagsabi ng katotohanan yun eh? Hindi niya nga kayang i-reveal ang katotohanan tungkol sa kanya eh. Pangalan niya, tsaka yung mukha niya. Samantalang itong mga 18 Marines mga kababayan, si Gutesa, ay talagang nakalantad ang kanilang mga mukha, di ba? Yun. Ngayon, ano ba ang pagkakaintindi mo, BMR, sa subcommittee? Ito po, tinanong ko yan kay ChatGPT, sabi ko rito, ano ibig sabihin ng subcommittee ng Blue Ribbon? Ang sagot niya rito ito, ang subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee ay mas maliit na grupo sa loob ng pangunahing komite. Sa madaling salita, ang Blue Ribbon Committee ay pangunahing komite sa Senado na nag-iimbestiga ng mga anomalya, katiwalian o isyong may kinalaman sa gobyerno. Kapag masyadong malaki, komplikado o maraming aspeto ang isang kaso, pwedeng gumawa ng subcommittee. Ang ganda mga kababayan, ang talino talaga ni Senator Alan Cayetano. Subcommittee kasi nga tingnan niyo sabi dito, kapag masyadong malaki ba? Itong issue tungkol sa flood control, malaki. Lahat naman siguro tayo agree malaki, di ba? Komplikado ba? Komplikado. O maraming aspeto ang isang kaso. Di ba napakaraming aspeto ng isang kaso? Hindi nga ito kinaya ng ICI na sinasabing independent pero nagbabase dun sa investigasyon sa nakikitulong yung DOJ, di ba? Anong nagiging doon? Pinuna ngayon ni Senator Marcolita eh. Now, ang trabaho ng subcommittee, magsagawa ng hiwalay na pagdinig
mangalap ng ebidensya, magtanong sa mga resource persons, at gumawa ng report o rekomendasyon para sa main committee. Parang task force sa loob ng committee. Halimbawa, kung may malaking issue na maraming sangkot at mahaba ang investigasyon, maaaring sabihin ng Blue Ribbon, gagawa tayo ng subcommittee para tutukan itong partikular na bahagi ng kaso. Kung inyo rin mapapansin mga kababayan, yung Quadcom, Tricom na ginawa din, di ba mga kababayan, ano na yon? Everything under the sun na lang. Kaya patawag dito, patawag doon, pati mga vlogger. Di ba? Para lang makita lang ng tao na relevant sila dahil ang dami-dami nilang inimbestigahan. Pero wala naman po nangyari. Sino ba ang mga napakulong doon? Kita naman mga kababayan, di ba? Ang napakulong lang doon, yung mga supporter ng mga Duterte, especially mga vloggers. Gets nyo? Yun lang yung nagawa noon. Pero yung mga talagang mga totoong may kasalanan, wala. Kasi kakampi nila eh. Di ba? Ngayon mga kababayan, sabi ko dito, pwede din sabihin ito, isa sa dahilan para maiwasan ang ibang members na di pipirma sa report if ever. Ayun ang tanong ko. Sumagot dito sa ChatGPT. Sabi niya, oo, posible ring tingnan ng ilan na isa iyon sa practical o political na dahilan, lalo na kung inaasahang may miyembro ng komite na ayaw pumirma, may ibang posisyon, o baka kumontra sa final report. Kapag subcommittee kasi, mas maliit ang bilang ng kasali, mas kontrolado kung sino ang hawak ng pagdinig at report, at mas madaling makabuo ng rekomendasyon. Pagkatapos, saka ito ay harap sa buong Senate Blue Ribbon Committee. Pero mahalagang tandaan, depende pa rin sa rules ng Senado kung kailangan pa ng approval ng main committee. At hindi automatic na bypass agad ang ibang miyembro. Sa politika at Senado, minsan ginagamit ang subcommittee dahil para mapabilis ang investigasyon, para mas tutok sa isang issue, o minsan dahil may political strategy rin sa loob ng committee dynamics. Ang galing mga kababayan ng Senator Alan, di ba? Instead na gumawa ng isang buo na Blue Ribbon Committee para mag-imbestiga dito sa flood control, gumawa ngayon siya ng subcommittee. Para ano? Para pala mas tutukan. Maiwasan din itong mga kontrapilo. Tiyak mga kababayan, dito pa nga lang, di ba, kumukontra na kagad si Bindalo Tulfo, nag-walk out na kagad sila. How much more mamaya? Halimbawa, itong senaryo, sinasabi ko sa inyo. Pagdating ng nag-imbestiga na Senator Marcolita at itong Blue Ribbon Committee, tapos na, nakita na natin lahat, naimbestigahan na lahat. Tapos magkakaroon ngayon ng final report, pipirma lahat ang mga member ng committee ng Blue Ribbon. Paano yan? Nandyan sila Lacson, nandyan sila sila Soto. Sila Soto nabanggit doon na isa sila sa malamang na pwedeng makasuhan. Sa tingin niyo mga kababayan, pipirma ba? Di ba si Lacson, si Soto, di ba isa siya sa sinabi na mayroong malita na diniliver sa kanya, itong mga Marines? Di ba? So paano yan mga kababayan? Pagka nagkataon na nandoon sila at buo yung Blue Ribbon Committee, sa tingin nyo hindi sila kukontra at hindi sila mag-walk out? Pakisagot, kabayan. Kung nagets mo ang punto at ang talino ni Senator Cayetano kung bakit instead na whole buong Blue Ribbon ay linagay niya ng subcommittee at pangunahan ni Senator Marcolita. Ang galing mga kababayan, yung pala ang napakalaking importance nitong subcommittee. Tuloy natin. The quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about quality of life, we have to talk about education, health, jobs. Kung sapat yung kita sa taas ng mga presyo at kung may trabaho pa rin ang tao. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third, is the corruption issues katulad ng flood control. Yan na. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue
the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan nyo Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Which goes to my second point. The Committee on Public Order, doon po na-assign yung May 11 events that for us led to the May 13. And ngayon, kung sino-sino nag-iimbestiga, sabay-sabay po ngayon nag-iimbestiga, nagsistatement sa Senate. DOJ, NBI, CIDG, may PNP, may CIDG, hiwalay pa sa spokesperson ng PNP, meron pang so Ombudsman, NBI, DOJ, PNP, CIDG, DILG. Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement, katulad nung sa CIDG na imbestigahan daw si Robin at kami doon sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nyo na mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So paano naging pagtakas yon at paano naging krimen na tulungan siyang makalabas? So kung iimbestigahan nyo ang buong Senate at majority, kailangan yung imbestigahan ng Chief PNP at SILG. Kasi sila mismo nagsabi, wala namang warrant na isa-serve. So, you know, it's getting crazy. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Let me backtrack ha. Nung natanggal po last year si Senator Cheese Escudero, lumabas yung anyone but cheese. Anyone but cheese. O, pumayag na si kanina, Senator Loren. Nung February po, iupo po namin si Senator Loren. Doon nagsimula yung mga pressure at doon po nag-impusa na narinig namin na kasama sa deal yung mga kaso. O, sinabi anyone but Loren. O, pag upo ko naman, anyone but Cayetano. To be fair, hindi ko narinig sa Malacanang yan. Narinig ko sa mga kasama natin sa 11. And so far, since May 11 to now, what have we done but try to talk about the bigger picture? To talk about crisis, to talk about values, to talk about God in government, to talk about unity. Bakit kayo takot na yung majority na to ay gawin namin ang aming trabaho? Wala naman kami tinatarget Hindi katulad nung inyong dating majority na talagang tinarget ang Senado para pababain yung rating. Again po wala dapat pagtakpan. Wala dapat po from the President, the Vice President, Senators, managot ang dapat managot. Kaya mag-repent na yung mga dapat mag-repent. Pero sobra po naman ata na lahat na ng sisi. Ayan mga kababayan, sabi nga ng Senator Alan, managot ang dapat managot. Wala pong sisantuhin ito. Napakaganda nito, Vice President, President, mga senador, congressman. Nako, malita boys, malita gang. Mag-repent na raw kayo, magsisi na daw kayo, sabi ni Senator Alan. At magsipag-amin na kayo para hindi na po mahirapan itong committee ni Senator Marcolita, yung Blue Ribbon, para na din mas kagandahan ng ating bansa yan. Total, di ba, nanumpa kayo, pagsasilbihan ninyo ang ating bayan, hindi nyo pagnanakawan. Tama, hindi? Okay, tuloy natin si Senator, binibintang sa ilang tao o ilang partido lang. Bakit po ba? Yung taas ba ng presyo ngayon, pagtaas ng gasolina, yung kawalan ng trabaho, handling ng mga cases ng OFW, yung flood control, yan po ay sisisihin nyo sa opposition, yan po ay sisisihin nyo sa majority ngayon. So anyway, that's your privilege. Let's have the hearings, then let's people judge. And yun ang advice ko sa 11. Maghanda na rin, mag-attend kayo.
So rather than spewing out venom, calling us names, yung basura kasi yung tinatapon nyo, babalik din sa inyo, di ba? Yan So nga kita nyo, po. yung mga tinawag nyo na names before is now all over the internet. Rather than debating, the Tuesday night should not have ended that way. There's no need for the walkout. It would have taken us hours, baka nga Monday o Tuesday pa matapos ang debate sa daming gusto magsalita. Ang problema, you refuse to listen to us. So, let me talk about many more things. No? What are the important numbers? Why we have to think about our democracy? Why good governance is important? I'll talk about that sa weekend. No? But importante, tonight, matulog kayo na nalalaman, meron kayong gobyerno na hindi sunod-sunuran lang. Meron kayong Senado na lalaban. Meron kayong Senado na hahanapin ang katotohanan. May mga senador sa majority na handang makulong, ilaban lang yung kanilang prinsipyo na independent ang Senate. Tuloy-tuloy po ang intriga, kaya tuloy May mga senador kayo na handang lumaban or handang makulong, ilaban lang ang prinsipyo na independent ang Senado. Yung iba naman, kailangan nilang ipaglaban na ang Senado ay nakaasa lang kay BBM. tuloy din po ang pag-meeting namin. But our country is worth it. So if you ask me what can you do for us, pray for us. No, pray that we stick together, that this majority will be given a chance. But pray then, di ba, na walang cover up kahit sino man. Di tayo pwedeng parang fraternity sa college na pag may rumble na, wala na akong pakialam kung sino tama at mali, basta kambihan na lang yung brad natin kasi rumble na. Hindi po. If we love God, if we love our country, if we love the Senate, hindi pwedeng blind ang ating pagsuporta sa kahit anong grupo. No? So say a prayer, and habang may oras pa, yung gumagamit ng reins of power, no, for their own purposes. This kind of miscalculation, sabihin nyo, may makukulong, may makakasuhan, we can make your life a living hell. Again and again in history, tignan nyo how it ends, di ba? So dapat po, we work towards having the righteous rule. So does that mean palitan ng palitan? Hindi po. Pray for those who nakaupo. Kahit naman po yung apostles, di ba? Si Apostle Paul was killing Christians. Nagamit ni Lord. So ang dami-dami pong example kung saan ang tao na hindi righteous ay pwedeng maging righteous by simply repenting, asking God for revival, restoration, asking God na malinaw kung ano tama at mali. Let me end on a positive note. We're willing to work with the 11. Sila lang naman nagsasabi na this will not work unless tanggalin nyo si Cayetano. Kung ako lang problema, no problem. Ang problema, pangatlo na ako eh. Anyone but Escudero, anyone but Legarda, ngayon anyone but Cayetano. So sinong susunod? Basta't hindi sunod-sunuran sa inyo at sa agenda nyo, dinideny nila may agenda na palitan ng konstitusyon. But the reality is, in 2023, di ba, muntik na matuloy, it was it 23 and 22, 24, di ba, itutuloy na talaga yung PI eh. Di ba? So hindi mamatay-matay yung mga issue na to because meron po talaga. Tama ka dyan, Senator Alan, yung PI na yun, doon nga si PRRD unang nagsalita eh. Hakbang ng maisog, di ba? Kasi nga, nakita na kaagad ni PRRD yan na gustong magikin ng PI ni Tambaluslos. O hindi pumayag si PRRD, nagsalita, ayun, booking sila, tigil mga kababayan, yung PI ni Tamba. So yung corruption, we can change as a nation. But we have to expose and we have to punish the right people. Good afternoon, have a good weekend, and whether tomorrow or Sunday, I'll talk about more details. Again, pray for the majority and abangan. And sana po yung mga witnesses, lakasan nyo po loob nyo rin. No? Sama-sama po. Basta ang kailangan lang, hindi pwede mag-witness yung magsisinungaling. Magsabi lang po parati ng totoo. God bless you po. Magandang hapon. Ayan mga kababayan, hindi po pwedeng mag-witness ang nagsisinungaling. Ay, woo!
Natuwa ba kayo mga kababayan? Napakahusay talaga ni Senator Alan Peter Cayetano. Oo, mga kababayan. At tingnan nyo, yung subscribers natin, 600 pa lang kanina yan mahigit. Ngayon, 700 na mahigit. So, ibig sabihin, gumagana po ang marami po mga bagong viewers sa atin na pumapasok mga kababayan. Kaya thank you po sa inyo mga sir, mga ma'am, ha, mga kapatid. At tuloy-tuloy lang po natin ito kasi ito na ang ating pinakahihintay, ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee na sadyang pinatigil ni Ping Lacson. Ngayon, malalaman na natin kung sino talaga ang mga totoong mga nagnakaw ng pera ng bayan. At makakaasa tayo dito na mayroon tayong independent na Senado. Sinabi na ng Senator Alan, kahit presidente pa yan, kahit vice president ang tamaan, senador or mga congressman, wala pong sasantuhin ang investigasyon ng subcommittee ng Blue Ribbon. Ayan. Kaya nakita na natin ang ganda, ang talino, ang husay. Ang tahimik lang talaga ng gawa ni Senator Alan, ano? O siguro hindi masyado nag-expect itong mga ito katulad nung pagkuha nila ng liderato. Nabulaga sila rito, mga kababayan, bulaga 11 ang nangyari kasi nga hindi nila akalain na si Senator Bato darating. Kaya hindi po talaga sasayangin ni Senator Alan ang ginawang sakripisyo na nagbuwis ng buhay si Senator Bato kasi maaari po siyang mamatay kung nadulas siya doon, nadapa. Nahulog sa hagdan, nabagok ang ulo, di ba? So, yun pa ang naging mitsa. If ever, kung sakasakali, wag naman sana, di ba? Mga kababayan, pero hindi po inalintanan ni Senator Bato. Sumugod po siya dyan para kunin ang liderato ng Senado sapagkat nagkakaisa na po ang Senado noon, ang Congress noon, ang Executive noon, ewan ko lang dito sa ating hudikatura. Nagkakampi-kampihan na po sila, mga kababayan. Di ba? So ngayon, nang makuha po nila ito, kita nyo naman, hindi naka-move on, di ba? Itong talo ng 11, iniwan ng jowa ng mga 11 sa pamumuno ni Bindalo Tulpog, mga kababayan. Walk out man. Ngayon, ayan na. Mangyayari na po ang matagal na nating hiling. Ikaw, kabayan, hinihiling mo ba na magtuloy-tuloy ng investigasyon? Kung hinihiling mo, comment mo dyan sa baba. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video ito, salamat sa iyo kabayan at puntahan na natin ang mga nag-comment kanina sa ating naunang video. Ito po siya, oh. Tingnan natin mga kababayan. Ito, shout out natin ng mga nag-comment kanina. Asan na kayo? Tech. Lamang pa ang daldal mo pero naka-follow ako sa iyo. Hehehe. Ayon, si Orle Manzanas. Ay, salamat naman nakapalo ka kahit na nainis ka sa daldal ko. Natural lang nga, sir. Pasensya ka na, ha. Kailangan talaga magdaldal, eh. Kasi wala rin naman manunood, eh. Pagka wala akong daldal, di ba? Marami ang mga minsan nga, di ba? Mayroon akong video na hindi natin alam, parang mayroon yatang kumakalikot sa internet, eh. Meron yatang nag-attempt na sirain o i-hack ang ating channel. Eh, napapansin natin, di ba? Bigla na lang nawala tayo ng boses. Wala naman akong ginagalaw. So, marami naman ang ayaw din ng hindi ako nagsasalita. Kumusta po Sir Bimar? Happy for you. Dumadami na subscribers niya, sabi ni Marilyn Panaligan. Uy, maraming salamat po sa iyo, Ma'am Marilyn Panaligan. Salamat po. BMR, salamat po sa paghatid ng balita watching from London. Cecilia DeWitt. Uy, thank you. DeWitt, patang talaga yun? Thank you, ma'am, ha? Sa London sila, no? Or DeWitt, siguro yun, no? Good day, sir. Original from Davao City, sabi ni Jojo DMW. Oh, sa Davao naman si sir. Shoutout sa inyo, sir, sa Davao, no? Hi, watching from Melbourne, Australia. Si Elizabeth Duhan. O, kita nyo? Around the world po ang ating, mga kababayan. Always watching from Hong Kong. Sometimes replay. Victoria Mix Vlog. Oy, thank you sa iyo, Ma'am Victoria. Yan sa Hong Kong. Dami tayong mga followers diyan. Watching from Paracali, Camarines Norte, Duterte ini. Oh, Nida Dasco. Nina Dasco pala, sorry. Sa Paracali, shoutout sa inyo dyan sa Paracali, Camarines. Watching from Agusan del Sur, Amy Tafalya. Yan, kita nyo. Buong Pilipinas, mga Ilocano, Bisayang Dako, Bisayang Gamay. Diba? Dakkel nga Ilocano, Batit nga Ilocano, Agdabagtit. Jeddah Dumala, ang Agdabagtit. Diba?
Atape sa Ray Arom, Kantura, di ba? Watching from Europe, Edith Gayan. Or Edith Gayan ba yun? Shoutout po sa inyo sa Europe. Saan kayo sa Europe, ma'am? Elizabeth Duck. Kami na dyan. Ako, Sir BMR, kami yan. Nag-rally kami 2 araw. Oh, talaga? Saan yun, Ma'am Elizabeth? Watching from Singapore, sir. Richie Panirio. Si Richie Panirio, sipag mag-comment nito. Lahat na vlogs mo, pinapanood namin. Anita Tunel. Uy, thank you sa inyo, Anita Tunel. Taga saan po kayo, ma'am, sir? Watching from Los Angeles, California. Orlando Tugli. Uy, shoutout sa inyo dyan sa California. Doming Rogeria, no? Mabuhay ka, BMR. Tuloy mo lang. Channel mo, lagi akong nanonood sa'yo. Oh, salamat sa'yo, Sir Doming. Watching from Zamboanga del Sur, Celestina Alcurin. Thank you po sa inyo sa Zamboanga naman, sa Celestina. Salamat, BMR. Malaking tulong po ang programs mo from Calamba City, Laguna. Oy, si Pyra May. Shoutout sa inyo dyan, ha, Pyra May. Thank you po rin sa inyo sa Calamba, Laguna. Kaya nga, mga kaibigan, kapit lang, huwag panghinaan ng loob. Duterte pa rin. Magandang araw, watching from London. Si Hariraj Jula naman siya. Yun, no? Paano po iba ang takbo ng kaisipan, hindi para sa taong bayan, Sir BMR? Sabi ni Pauman BJ. O, totoo ka dyan, Pauman BJ. Ngayon, ito na. At least, may awa na sa atin ng Diyos na itong si Senator Alan ay ito na po, diniklara niya na po ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon. BMR, go, 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 God bless, sabi ni Renato Labata. Hello, BMR, sabi natin Charilo. Watching from Mindanao, Celestino Alcurin. Ayan. Solid kami, Sara, sabi ni Danilo Bunag. Sana, sir, matuloy na ang paglilitis sa Blue Ribbon Committee ng Flood Control. Ayan na, sir, ma'am, Amy Tafalla, ito na po, talaga. Di ba? Naalala nyo dati, mga kababayan, dito rin nyo napanood yan eh. Aywan kung sino rin mga nakapanood na, no? Naalala nyo dati? Shoutout, sir, BMR sa Alcala family, sa Zuntong, Kalasungay, Malaybalay City. Daghang salamat. Uy, daghang salamat sa inyo dyan. Lord Cory Alcala family. Yan, shoutout po sa inyo dyan, ha? Sabi naman ito, ako yan, Sir BMR, kita na dati sa Minjula noong birthday ni Tatay Digong. Oo nga pala, Elizabeth, no? Ikaw pala yun, no? Oo, tama. Good PM, brother BMR. Thumbs up dam, sabi ni Lourdes Espahas. Watching from Kuwait, OFW, from Mati City, Davao Oriental. Uy, shoutout din sa iyo, ha? Imelda Maldo. Tatay Digong at mga anak at apo. Oh, supported pala sila, no? Naalala nyo dati, mga kababayan, naalala nyo dati, 702 na, no? Naalala nyo dati na, ano ba yung sinasabi ko? Nakalimutan ko tuloy. Naalala nyo yung, nakalimutan ko, nang gigil ako. Yun. Di ba, sinabi ko sa inyo noon, sa Monday, magkakaroon ng kudita at mapapalitan na ang Senado. Di ba? Mapupunta na sa, dito na nga ngayon kina Senator Alan. Ang hula ko dati ay si Senator, Loren Legarda. Tingnan nyo naman, mga kababayan, sa Monday, di ba, nagkapalitan? Naalala nyo yun? Kanina lang din, sabi ko, mag-iimbestiga na ang Blue Ribbon Committee. Ngayon, ayan na. In-announce na ni Senator Alan. Di ba? Sabi ko sa Monday, tama nga naman kasi sa Monday, magpapatawag na si Senator Marcolita para sa Thursday, ando na darating na yung ipinatawag. Oy, may nadagdag na naman subscribers. 703. Thank you sa iyo, sir. Sino ka man, sir, ma'am. Okay, mga kababayan, hanggang dito na muna. Pansamantala na tayong magpapaalam. At syempre pa, Pilipinas as always. Kung nakarating ka sa dulong ito, subscribe na. Pindutin mo ang notification bell kasi naka-live tayo, no? Nadadagdagan ng ating subscribers. Thank you. Bye-bye.